rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming juice, maraming vitamin C, charot. So, yun. So, sana lahat kayo nakapag-apunan na ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre, yes. Oo naman, kumain kami sa labas nino kanina. So, kumain ako ng carbonara at saka ng, syempre, steak. O, di ba? Yun naman yung lagi namin kinakain pag lumalabas kami. Anyway, so ngayon, marami tayong pag-uusapan na talaga namang magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga chika natin ngayon. So, syempre, usapang Michelle D pa rin tayo kasi ito talaga si Michelle D, unstoppable. Alam mo yun, nakakaloka. Parang masasabi ko na tayo niya pa yung nanalo Miss Universe. Kabilaan yung interview niya sa bawat station. Nakakatuwa naman kasi syempre, kumbaga parang it's time to shine talaga, Michelle D. Ito na yung momento mo. Na kahit hindi ka nanalo doon sa tawag dito, sa Miss Universe. Kasi syempre kaya lang naman talaga sila sumasali din sa Miss Universe. Para syempre sa grow up din nila. Pero kasi bukod doon, nakita naman natin si Michelle D na sobrang pumalo naman talaga. And then, ayun, so yun na yung mga nag-payback. Kasi syempre, sobrang, alam mo yun, iba din yung effort naman ni Michelle D. Tapos si Antonia, ganun din, kabilaan din yung interview dito. Tapos ang pinaka nakakatuwa talaga, eto si Michelle D, kapag ini-interview dito sa Pilipinas, hindi naiiwasan maitanong about Antonia Forsyth. Eto naman si Antonia, pag ini-interview dito sa Thailand, hindi naman maiwasan tanungin about Michelle D. O, di ba? So, ganun kabongga. Sana silang dalawa na lang yung nag-last to standing para mas bongga talaga, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Iba talaga yung impact ni Michelle D at iba yung impact ni Antonia sa ginawa nilang pagsasama dito sa Miss Universe. Sobrang, alam mo, parang may kilig factor na nga kapag titignan mo di ba? Kasi syempre, iba na yung dating. But ang the best doon, yung relationship na nabuo sa kanila, na nung una ay medyo parang nag-iisnaban, tapos ang ending, ayun, sobrang close nila. So, tignan natin kung hanggang saan tatagal yung friendship nila. Tignan natin kung ito ba ay publicity lang ba para sa kanilang mga gagawin nila project in the future. So, tignan natin kung mami-maintain nila yan hanggang sa dulo. Kapag ito, na-maintain nila hanggang sa mga ilang taon, so ibig sabihin talaga, may destiny silang dalawa. Charot. Diba? Kasi nakakaloka na alam mo yun, na parang hindi naiiwasan tanungin ang bawat isa sa kanila sa bawat interview. At ayun, sobrang natutuwa ako kasi sobrang sincere ng friendship nila, 'di ba? At eto nga, Winwin Marquez nagsalita na regarding dito kay Michelle D. Alam naman natin si Winwin na isa rin to sa mga Marquez na lumabas sa international pageant din sa Reina Hispano-Americana, at doon nakita natin kung gaano kagaling talaga ang mga Marquez pagdating sa entablado ng international pageant. Sasabi ko sana Miss Universe. Alam niyo, sa totoo lang, naalala ko, si Winwin kasi yung kanyang laban sa swimsuit round do sa Reina Hispano-Americana. Grabe din yung caliber niya dun, di ba? Tapos kanina, habang nagro-roll ako, may napanood akong kay Michelle D, yung performance niya nung swimsuit round. Grabe, no? Grabe yung performance niya, no? Halos parehas silang dalawa ni Winwin. Yung energy, yung alam mo yun, yung ibinigay kasi ni Michelle D yung lahat Alam mo, ito yung maganda kay Michelle D.
Yung sa Pilipinas kasi parang ang lamya-lamya ni Michelle D. Pagdating sa swimsuit round, parang ayan yung problema natin sa kanya eh, kung paano siya aarangkada ng todo eh. Pero pagdating sa Miss Universe, talaga nag-transform siya ng bonggang-bongga. Doon niya na ibinuhos na, no, I'm Michelle D. O, di ba? So, yun. So, nakakaloka. Tapos may napanood din ako interview ni Michelle D na halos maiyak siya yung sinabi niya sayang di natapos ang laban. Kumbaga parang ando doon eh. Kasi kung nakahawak to ng microphone, mas matindi pa eh. Sa totoo lang, mas matindi pa ang isang Michelle D. Pag nakahawak to ng microphone, hindi lang ito ang ibibigay na top 5 sa atin. Kumbaga parang baka mag-last to standing talaga silang dalawa ni ano. Or mawala sa eksena si Antonia. So, yon. So, oo nga. Ando doon talaga yung we lost eh, 'di ba? Parang natalo tayo do sa part na 'yon eh. So 'yon, kaya ramdam ko yung kulang na lang maiyak siya pero ang tapang niya. Sa totoo lang, tapang ni Michelle D in fairness. So gusto ko yung tapang na binibigay niya. So ito sabi ni Winwin, you are not just a beauty queen, but a voice for those who need it. Your advocacy is what make you stand out. Thank you sa lahat ng ginawa mo. O, diba? Nangilabot ako doon. And then, si Win-Win, na-appreciate ko. Kasi parang magpasalamat. At ako din, sa totoo lang, thank you, Michelle D, sa lahat ng ginawa mo. Di ba? Kasi, iba eh. Iba talaga. Iba talaga yung ipinakita ni Michelle D. Sa totoo lang. So, kung nararamdaman ninyo siya, sa totoo lang, iba. Iba talaga. Sa lahat ng kandidata na inilaban natin sa international pageant, si Michelle D yung iba, kakaiba. Maliban kay Catriona Gray. Actually, si Catriona Gray, tagumpay eh. Yung kay Michelle D, yung alam mong tagumpay, pero parang hindi. Kasi parang hinarang. Ayun. So, mararamdaman mo na dinaya ka kasi, kaya hindi ka nanalo. So, yun. Yun talaga. Yun yung impact sa akin. Ewan ko sa inyo. Kaya hindi tayo tapos dito sa pinag-uusapan natin about Michelle D. Kasi wala eh. Iba eh. Iba yung mas deserve niya dapat talaga na makarating sa dulo. So, yun. And tama. Yung advocacy niya, ayun talaga yung nagbigay ng standout sa kanya dito sa competition na to. And really, di ba? Real. So, nasaktan tayo kay Celeste Cortesi kasi hindi siya napasama sa semifinals. Eto, nasaktan tayo kasi alam natin na she deserve more. More than doon sa ibinigay niyang destiny. Actually, si Michelle D, na proud ako sa kung paano siya magsalita. Yung pagiging class, kung paano siya mag-deliver ng sinasabi niya. And then plus nandoon, mas nakilala ko siya ng husto. Mas minahal ko ang isang Michelle D ng todo-todo. Kasi dati lumalaban to sa Miss World, hindi ko naman siya favorite. Kumbaga parang wala lang, di ba? Pero yun nandito na siya sa Miss Universe Philippines. Parang sabi ko, ay okay naman si Michelle D. Parang feeling ko, ano to, pwede sa Miss Universe. And then, yung natalo siya sa yung tanggapin niya kung paano niya, yung nakita mo kung paano niya inaccept yung pagkatalo niya kay Celeste Cortesi. Grabe, pinagdaanan ni Michelle D. Pero mas grabe yung pinagdaanan niya sa Miss Universe. Mas naramdaman ko siya ng todo-todo. Kaya yung sinasabi ni Winwin na salamat sa lahat ng ginawa mo, ramdam ko. Sobrang naramdaman ko. Kasi parang ang isang Michelle D kasi hindi siya basta-basta. At mahirap tayo makakuha ulit ng susunod na Michelle D. Sa totoo lang, ito yung kandidata na dapat may corona pero hindi nabigyan ng tsansa. And napakabuti ng puso. Yung alam mo yun, yung ramdam mo na kung ano yung pinaglalaban niya dito sa competition na to. Ramdam mo siya ng buong buo. So yun, doon ako nang hinayang sa isang Michelle D sa laban niya dito sa competition ng Miss Universe. And sayang, 'di ba? Kung iisipin mo, sayang kasi sana narating niya pa yung mas dapat niyang marating. So, ayun lang, doon lang. Nanghinayang lang ako talaga. So, ngayon kasi parang pag pinapanood ko yung mga interview niya,
Sabi ko, my God, she deserve more. She deserve more. More than dito sa nakikita natin na ano. Pero wala tayong magagawa eh. 'Di ba? Tinaig niya pa nga si yung Miss Universe. Kamusta naman? Ano bang ginagawa ni Miss Universe ngayon? 'Di ba? So alam ko may kwento din si Miss Universe Nicaragua. Pero para sa akin, mas malalim ang isang Michelle D. Mas deserve. So totoo lang. So ngayon ko lang masasabi. Pero kasi it's a judge's decision. Sabi nga nung iba, may napili na silang top 5, tapos na. Pero kasi yung mga napili nila, kamusta naman, di ba? Di ba? Ano ba mga pinaggagawa ng mga yan? So, yun. So, doon lang. Sana yung Miss Universe sa susunod, makita nila yung quality ng girls na nilalagay nila dyan. Not only about kung paano yung rumampa. Tama nga si Mr. Nawate. Hindi mo masusukat ang isang galing ng isang babae sa loob lang ng isang araw. Di ba? So, kailangan kilatisin mo siya ng maigi para malaman mo kung siya ba ay kadapat-dapat para sa corona. So, ako para sa akin, yun din yung sasabihin ko. Parang tinignan lang nila si Michelle D sa physical na kaanyuan. Pero hindi nila tinignan si Michelle D kung ano yung niloloob neto. So, yon. Kung ano ang meron kay Michelle D. Kung ano ang quality na meron ang isang Michelle D. Marquez. Diba? So, hindi yun nakita ng hurado. So, ang hurado, parang feeling ko, hindi sila magaling kumilatis ng ipapanalo nila. Kasi, nag-base lang sila sa galing ng kembot, nag-base lang sila sa ganda, nag-base lang sila sa gusto nila. Pero, hindi nila kinilatis kung ano ba ang nilalaman ng bawat kandidata. Parang feeling ko doon, nagkulang ang hurado. So, parang iniisip ko, kasi transformational leader ang gusto nilang mangyari. Pero bakit hindi nila nakita kung sino yung totoong transformational leader? Bakit hindi nila ibinigay doon sa kadapat-dapat yung corona? Di ba? So, yun. So, doon nalungkot ako. Kasi parang buti pa nga yung Miss Grand eh. Charot. So, yun. So, nakakaloka kasi yung Miss Universe ngayon. Ngayon, masasabi ko ang Miss Universe, walang quality. Charot. So, yun. Nakakaloka kasi. Na-imbier na lang ako doon sa part na parang ngayon, parang, ito yung Miss Universe na ayoko. Yung ganon. Ito yung Miss Universe na parang, hindi siya, parang hindi siya kalidad. Ganon. Parang pinanalo nila kasi magaling lang kumembot. Tapos ngayon makikita mo pag nagro-roll ka, yung Miss Universe walang ginawa kundi kumembot na kumembot, lumakad na lumakad, magpasarela na magpasarela. Doon sa part na yun, naloka ako. Charot. So, yun. Ewan ko. Sabihin nyo ng bitter ako. Sabihin na ninyo na hindi ako makamove on. Kasi naman, paano ka mag-move on na alam mo, yung kandidata mo ay sobrang kwalidad. Tapos samantalang ewan ko, basta nakakaloka, di ba? So, kayo ba guys? Ano guys ang masasabi nyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa Samsam TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre, sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Mag-trust lang tayo sa kanya. Diba? So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Don't forget i-like yung video natin today. So hanggang dito na lang. See you tomorrow. Thank you guys.